Nagpapasalamat ka ba? Mapagpalang araw ng linggo, kapanalig. Nasa ika-28 linggo na tayo sa karaniwang panahon. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan na natin ang Ebanghelyo ngayon. Si Jesus sa Jerusalem. Dumaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. At pagpasok niya sa isang nayon, may 10 lalaking may ketong ang lumabas para salubungin siya. Tumayo ang mga ito sa malayo at tumawag ng malakas. Jesus! Guro! Maawa ka sa amin! At sinabi naman sa kanila ni Jesus, Umalis kayo at humarap sa mga pari. at nangyari na gumaling sila habang naglalakad. Isa sa kanila ang agad na nagbalik nang makita niyang gumaling siya at pasigaw niyang pinuri ang Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus sa pagpapasalamat sa kanya. Isa siyang Samaritano. Kaya sinabi ni Jesus, Tumayo ka. Iniligtas ka ng iyong pananampalataya. May itinatago ka bang nakakahawang sakit? Mahirap at nakakahiyang makihalubilo sa mga tao kung may nakakahawa kang sakit. Mahirap ang kalagayan ng isang taong may nakakahawang sakit. Una, nakakaranas siya ng kahihiyan. Pangalawa, nakakaranas siya ng diskriminasyon sa lipunan at pagkaawa sa kanyang sarili. Sa kapanahunan ng ating Panginoong Hesukristo, ang ketong ay isang nakakahawang sakit. Itinuturing itong hindi lang pisikal na sakit, kundi isang sakit na espiritual. Itinuturing ding makasalanan ang isang ketongin. Kaya kapag dumarating siya, kailangan niyang sumigaw na siya ay marumi habang malayo pa upang iwasan siya ng mga tao. Sa mabuting balita, nakita natin na merong 10 kitungin ang humiyaw kay Jesus. Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. At pinagaling niya ang mga ito. Hindi alintana ni Jesus kung siya ay mahawaan ng ketong o maituring na isang makasalanan din sa mata ng mga Hudyo. Ang importante kay Jesus ay maipadama niya ang awa, habag at pagmamahal ng Diyos sa kanila. Hindi ang mga ketongin ang nakahawa ng sakit kay Jesus. Ngunit si Jesus ang nakahawa ng kanyang kabanalan sa kanila noong pinagaling niya sila. Mga kapanalig, tayo rin ay nakaranas ng awa, habag at pagmamahal ng Diyos. Nakaranas din tayo ng kabanalan ng Diyos sa ating buhay. Inaanyayahan tayo ng mabuting balita ngayon na imbes na ketong ng galit, diskriminasyon o anumang uri ng kasalanan, mas ikalat natin at hawaan ang iba ng pagmamahal, awa, habag at kabanalan ng Diyos. Kagaya ng isang Samaritanong ketongin, matuto rin tayong magpasalamat sa Diyos sa mga biyayang tinatanggap natin mula sa Kanya. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa mga donors at sponsors ng programang ito. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito.
Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin kasama ni San Francisco para sa kapayapaan ng ating bayan at ng buong mundo. Panginoon, gawin ninyo kaming instrumento ng inyong kapayapaan. Kung saan may pag-aalitan, hayaan ninyong maghatid kami ng pagmamahal. Kung saan may kapinsalaan, gabayan ninyo kami tungo sa pagpapatawad sa isa't isa. Kung saan may pag-aalinlangan, pagtitiwala nawa ang siya naming maiganti. Kung saan may pagkabigo, pag-asa nawa ang aming maisaisip. Kung saan may karimlan, ihatid nawa nami liwanag. At kung saan man may taong nalulungkot, kaligayahan nawa ang aming maihandog. Naway lagi naming piliin ang magmahal sa aming kapwa na nilimot ng lipunan, kaysa asaming kami ang mahalin. Sapagkat ang tunay na pagtanggap nasa pagkakaloob at nasa pagpapatawad ang aming kapatawaran. Tanging nasa kamatayan ang muli naming pagsilang sa buhay na walang hanggan. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.